Hey. Hello guys, good afternoon. Papunta kami ngayon sa City of Pines para mag-camp. Around 1 hour to 2 hours ang travel time. So mahaba-habang biyahe, lubak, patag, bundok, pataas, pababa. Hopefully kakayanin. Sana madami kami ngayon pero hindi natuloy dahil sa sked. Pero next time sana matuloy kaming lahat. Let's go. Ito ang setup namin ngayon. Around 20 kilos siguro to 25 kilos ang dala namin. Ito siya. Ay, yung solar namin naka-charge na. Yan ang setup namin. Let's go. 50 kilometers pala ang kwan. Tatakbuhin namin from San Juan to Santol. Ito nga pala yung pinakamahirap na biyahe namin guys. Sa long ride okay lang, kaya namin. Pero ito hindi ko lang alam kasi puro pataas, pababa, tapos mga lubak. Yun ang magpapahirap sa amin. Pero sana kayanin namin to. Dito guys, pagdating nyo sa mismong Santol, around 2 kilometers siguro, start na ng ahon. Kaya pahirapan na yan. Dapat ang dala nyo hindi gaanong mabigat, pero nag-take lang kami ng risk dito para makapunta at makapag-camp sa City of Pines. Kaya dito sa bandang dito talagang medyo pahirapan na. Dito pa lang sa start ng mga akyatan. Hey, naglalakad. Dito guys, talagang naglakad na si Sheng. Kasi sobrang ahon yan. Walang buwelo tapos paahon na U-turn. Kaya pinaglakad ko siya. Talagang alanganin yung motor namin. Pero condition naman lahat. Pero hindi talaga kaya kung ipipilit namin. Kaya safety first tayo. Kaya maglalakad talaga siya. Tiis-tiis lang talaga guys. Lalo kung mabigat yung dala nyo. Hindi nyo pwedeng pwersahin na dalawa kayong sumakay. Gaya sa motor namin 150cc lang. Kaya inunti-unti talaga namin yung pag-akyat. And guys, naglalakad si Sheng. Sobrang taas ng daan, kaya pinababa ko na lang. Sobrang bigat din kasi ng mga dala namin. Halos 25 kilos. Doon ba siya? Sheng! Tapos pataas pa ulit to. Nasa 12 kilometers pa siguro. Pero pagkatapos nitong part na to, medyo patag na. Kaso ang susunod na problema, lubak-lubak naman. Let's go. Dito guys, nalampasan na namin yung pinakamahirap na part, yung paahon. Pero ang kasunod naman yung mga lubak. Pero okay lang, sanay kami sa ganyan. Kahit yung gulong namin pang highway, pero sanay kami sa ganyan daan. So, ito ulit. Susunod na problema, yung lubak naman. Pero at least may mga kalsada nang nadadaanan gaya nito. Kaya hindi na din ganun kahirap. Yung mga malalaking bato lang sa mga lubak ang magpapahirap sa amin ngayon. Hindi mo nakita niya i-hacks mo pa. Kaya na. Dito guys, 20 minutes away na lang to from City of Pines. Pero yung dadaanan namin talagang malubak pa. Nakahinga din kami ng medyo maluwag dito kasi napakaganda ng view. Sa ganitong kondisyon ng daan guys, talagang hindi kami makapagtatakbo ng mabilis. Talagang lubak kung lubak. Tsaka yung mga karga namin, talagang ramdam namin na umaalog. Ito na yung last part ng lubak na daan guys.
Maswerte pa rin kami kasi nung papunta kami hindi umaambon. Kasi once na umambon o kaya umulan, talagang mahihirapan kami sa ganitong mga daan. Sheesh! Lubak na may konting kalsada. Apa ba? Grabe te. Ito na yung pinaka nakakatakot na part guys pag papunta sa City of Pines. Dito yung pababa pero maalikabok. Hindi na siya ganun kalubak. Pero maalikabok siya, madulas pag pababa. At saka pasulong na to. Kaya mahirap din sa part na to. Dito kami pinaka kinabahan. Though kahit pumunta na ako dito ng ilang beses, pero ngayon lang ako may angkas talaga na pupunta dito. At saka may mabigat pa kaming mga dala-dala. Kaya mahirap. Sa bandang to guys, 5 minutes away na lang to from City of Pines. Pero kailangan naming dahan-dahanin at siguraduhin na ligtas kaming makakarating. Kaya kailangan pa rin maglakad ni Sheng pababa. Yun guys, tanaw na yung City of Pines doon. Malapit na lang to, konting kembot na lang yan. Makakarating na kami. Malapit na kami sa City of Pines guys, nakikita ko na. Pero pinababa ko ulit si Sheng kasi sobrang tirik din ng pababa. Pababa din ang problema namin ngayon kasi kanina pataas. Ngayon itong preno naman nag-aalangan kami. Kaya mas magandang pinababa ko na lang. City of Pines. Buti physically at mentally prepared din si Sheng sa lakad naming to. Kasi hindi din biro yung linakad niyang napakalayo tapos ang init pa. Lalo dun sa mga part na paahon na naglalakad siya. Tapos may bit-bit pang bag, tapos naka-helmet at jacket pa. Dito na pala guys yung drop-off natin sa bahay nila Sir Reynaldo Alipio. Isa siya sa may-ari ng City of Pines guys, kaya sa mga nagbabalak bumisita dito at mag-camp, sa kanya muna magpaalam bago pumunta. Dito na din pala namin iniwan yung motor namin guys. Kaya safe ang parking namin. Tapos dito, aakyat na kami sa City of Pines. Kaso, kailangan lang naming buhatin yung mga gamit namin. Okay. Pero nasa 200 meters lang naman siya. Kaya hindi din ganun kalayo. Napakaganda dito guys, kaya hindi nakakasawang balik-balikan. Mararamdaman mo talagang malayo ka sa syudad dahil puro huni lang ng kagubatan at sariwa at malamig na hangin lang ang iyong mararamdaman. Kaya yan nag-enjoy na din si Sheng. Ramdam na din niya kahit malayo pa kami sa campsite. Let's go! Hey! Almost lahat pala ng puno dito guys ay pine trees. At itong natatanging bundok lang na ito ang punong-puno ng pine trees. Kaya ito tinawag na City of Pines dito sa Santol, La Union. Dito na kami sa City of Isnadon guys. Success! Ito ang aming view. Yan, puno ng pine trees. Lahat ng puno dito, pine tree lahat. At dito kami magka-camp. Yeah. So yan, bale, buti na lang may tubig sila dun. Binigay muna sa amin. Binuhat nga lang namin. Siguro nasa 200 meters din. Ang layo ng pinagbuhatan namin mula sa drop-off namin. So ayan, ngayon maglilinis muna kami ng site.
Let's go. Kakatapos lang namin itayo yung tent namin, guys. Next, itong mga gamit namin, ayusin na namin. You know. So dito kami magbo-bonfire, then may lamesa kami dun. Tapos siguro i-adjust namin to konti para hindi masyadong malapit sa tent namin. Okay, let's go. Nagbaon na rin pala kami ng duyan namin guys, para kahit papano, mahigaan din kami sa labas para makapag-relax. Lagbigay nga kaslag pug sa datan ko. Tanan basit. Yun oh, tamang chill lang si Sheng oh. Sana all. Sa puntong to guys, gagawa kami ng DIY ihawan kung saan namin lulutuin yung ulam namin mamaya. Mas maganda na kung sa camping ay gagamitin din natin kung ano ang nasa paligid natin para mas ma-enjoy at lumabas din ang pagiging maparaan kung sakaling may mga bagay tayong hindi nadala pag magka-camping tayo. DIY ihawan sa bundok. Napakasarap lang din sa feeling na kung may gagawin ka gamit yung mga maliliit na bagay tapos gagana, 'di ba? Merienda muna guys. Inabot na rin kami ng gutom dahil sa haba ng biyahe. Kasabay pa ng init ng panahon. Buti na lang talaga walang aberya nung papunta kami. Merienda, guys. Nagkaon ka na, lab. Mangan. Pareho nga pala kaming nature lover ni Sheng, kaya madalas kaming sa mga bundok, ilog, dagat o falls pumunta. Sayang nga lang dahil hindi nagtugmang sked namin ng iba naming mga kasama para sana mag-camp dito. Kaya nag-take na lang kami ng risk at tumuloy pa rin kahit kaming dalawa na lang ang matutuloy. And it turns out tumayon talagang panahon sa amin, kaya thank you Lord talaga dahil ligtas kaming nakarating dito. Hey! Ang first priority namin pag dumilim na guys ay sindihan ang aming bonfire para makapag-prepare na din sa pagluto ng aming ulam. Sa oras na to mga tunog na lang ng mga dahon dahil sa malakas na hangin at tunog na lang ng mga insekto ang aming naririnig. Start na rin pala kaming mag-ihaw guys. Isa din to sa pinakamagandang part nung nag-camp kami kasi DIY lang to at saka gumana naman siya. Maganda yung pagkakaluto ng chicken namin. Ay, nagbayat yun. Sa marshmallow. Diba? Napakagandang mag-camping guys. Kasi dito may mga bagong bagay kang nagagawa na hindi mo naman nagagawa normally. Parang bumabalik ka lang ulit sa pagkabata dahil nagagawa mong mag-explore ulit sa mga bagay-bagay. At mas na-appreciate mo yung mga maliliit na bagay. Gaya niyang apoy, na normally wala lang kung nakikita natin. Pero dito, mas na-appreciate mo dahil hindi lang nakakaluto ng dala niyong pagkain, pero nagbibigay din ng init at liwanag kaya sobrang ma-appreciate mo talaga. So paano ba yan guys? Luto na yung chicken barbecue namin. Ready to eat na to. Mangan!
So guys, kakagising lang namin. So nagluluto na si Sheng ng pansit canton. Ito. Tourist era. You know, canton. Tapos ito ang breakfast namin. Meron kaming pansit canton, Bear Brand, sausage, tapos may egg din. And ito ang view. Ano, cooking yan si Insan Sheng. Yung tent namin, oh. Okay. Kami kakain mamaya para maganda ang view. So yan, magluluto muna, then kain. Okay na to. Puro instant na lang din ang dinala naming pagkain sa umaga guys. Dahil mas magaan itong dalhin at hindi na gaanong magko-consume ng malaking space sa aming lagayan ng mga gamit. Kaya kahit nakasiksik at maipit nung biyahe ay okay lang. Kain na guys, canton. Napakaganda ng umaga dito sa City of Pines guys. Sa likod ng mga napakataas na bundok kung saan walang pollution at ingay. Kung saan kalmado at wala kang ibang iisipin kundi mag-relax sa napakagandang kalikasan at i-appreciate at maging masaya lang sa kasalukuyan. Nakaluto na kami guys, kain na. Mangan! You know, ganda ng view namin. Susulitin muna namin ang napakagandang view habang kumakain guys. Dito tanaw namin ang mga bundok sa Ilocos Sur at Benguet since nasa boundary na mismo ng City of Pines ang Ilocos. At isang malaking ilog na lamang ang nasa pagitan nila. Okay, tapos na kaming kumain guys. Magpapak na kami. Then maghugas din si Sheng. Ako magliligpit ng tent bago umuwi. Let's go! Malayo-layong biyahe ulit pa uwi guys. Kung gaano kahirap ang aming biyahe nung kami ay papunta, ay ganun din ulit ngayong pauwi na kami. Patunay talaga na parte ng magandang kwento ang mga pagsubok na dadaanan. Dahil kung wala ito, hindi magiging magandang kwento ang bawat karanasan na ating pagdadaanan. Paligpit na kami guys. Ready to go home na. City of Pines. Yes. Thank you! Thank you pala kay Sir Ray sa pagpayag na mag-camp kami dito. Okay. Isang karanasan na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Sa hirap ng daan at biyaheng tinahak, kapalit ay bagong karanasan at payapang kaisipan.